Tara, samahan ninyo kami sa isa na namang pagsulyap sa isang barko na pinalubog ni Bagyong Odette noong last 2021 ng December. Na-curious nga kami kaya aming pinaliparan ng Mini SE2 ang barkong nalubog dahil ito ay pinadpad ng bagyo sa Bahura kaya ito ay nakikita mismo kapag mababa ang level ng dagat at timing sa araw na ito. Kanina nagpalipad kami ng drone galing dito sa tabing baybay papuntang Twin Beach. Ngayon naman pupunta talaga kami mismo doon at doon kami mismo magpapalipad ng SE Mini 2 drone. Kasama ang mga vlogger dito, si Pinting Banda, matagal na nagbakasyon sa vlogging, at ang Gmar Channel. Wala na kasi nahuling butiti kaya hindi na nag-vlog. Butiti. Naubos ko na. Naubos na yung butiti. Naubos na yung butiti dito. Ganting pa ako doon sa ibang lugar. Tayo, malapit. Nandito na kami ngayon sa Twin Sandbar. Almost 20 minutes lamang ang biyahe namin at dahil nga kalmada ang dagat, kaya sandali lang ang biyahe namin galing sa baybayin ng Anilawan. Pero kapag malakas ang hangin at lumaki ang mga alon, aabot nga ito ng 30 minutes or mahigit pa ang biyahe. At syempre, depende nga rin ito sa bilis ng bangka. Pagkatapos ko i-prepare si Drone T, ang DJI Mini SE2, tinake off ko na nga agad ang aircraft para masimulan ang aming planong kunan ng video ang isang barko sa laot. Dahil yun naman ang plano namin kung bakit nandito kami ngayon sa isla ng Twin Sandbar. Tara, samahan ninyo kami sa isa na namang pagsulyap sa isang barko na pinalubog ni Bagyong Odette noong last 2021 ng December. Na-curious nga kami kaya aming pinaliparan ng Mini SE2 ang barkong nalubog dahil ito ay pinadpad ng bagyo sa Bahura kaya ito ay nakikita mismo kapag mababa ang level ng dagat at timing sa araw na ito. Check natin ang distance going 300 meters from sa aming location. At ang heights ay 20 meters lamang. Huwag lang may lumapit na ibon kay Drone T. Ang bilis naman ay 8.6 meters per second. Malapit lamang itong barkong nalubog sa White Sandbar. Sa estimate ko ay nasa 1,000 meters lamang ito galing sa kinaroroonan ng White Sandbar. Goods pa ang aming battery going 70% at 25 satellite. Ang RC signal ay full bar. At ngayon nakikita na ang barko sa unahan. Mukha lang nakalutang pero nakatagilid po yan sa mabuhangin at mababaw na parte ng Bahura. Kung iisipin nga parang imposible mapadpad ang barkong ito dahil mababaw na area nga ito pero walang imposible sa kalikasan at sa malakas na Bagyong Odette. Kaya heto ang resulta, natingga ang barkong ito dito sa laot ng Anilawan tapat ng White Sandbar. Ano kaya ang meron sa barkong ito? Subukan nating lapitan ang nakatinggang barkong ito gamit si Drone T. Medyo makulimlim ang kalangitan gawa ng katatapos lang ng ulan kung kaya medyo madilim ang capture ng camera ni Drone T. Para makakuha ng mas maliwanag ang drone, dahan-dahan kong nilalapit sa barkong ito si Drone T. Mukhang bago pa rin ang barkong ito, sayang nga lang at hindi na nila pinalutang pa. Nakapanghinayang lang ang halaga ng barkong ito. Ano kaya ang nangyari sa mga tripulante ng barkong ito? Posible kayang lumikas na sila bago pa ang Bagyong Odette ng mga panahong iyon? Dahil kung hindi pa sila umalis, malamang walang mabubuhay sa lakas ng Bagyong Odette at nasa gitna pa sila ng dagat. Mukhang wala namang damage sa barkong ito. Makikita ninyo rin sa video na buong buo pa rin naman at malamang na tumagilid na lang ito dahil sa Bahura. Sumabay pa ang malalaking alon ng panahong sumalanta ang bagyo kung kaya napadpad siya dito sa kanyang kinalalagyan ng halos 3 taon na. Siguradong binahaya na rin ito ng mga isda at talaba. Sa mga mahilig ng talaba, yan, dito kayo pumunta. Ibababa ko pa sana si Drone T, kaya lang napansin kong may mga ibon na dumadaan. Pwedeng nanirahan na rin ang mga ibon sa parte na hindi inaabot ng dagat kung kaya itinaas ko na lang ang drone. Mahirap nang lapitan ng mga ibon at mahulog sa barko. Kinapture ko na lang ang view ng barkong ito, picture sa itaas, at nagdesisyon na kami na i-return to home si Drone T. Mukhang babagsak naman kasi ang ulan at kailangan na naming magmadali bumalik sa mainland. Going maximum heights na 120 meters po si Drone T bago i-return to home point. 60% na lang ang battery ni Drone T. Ang RC signal, goods na goods pa rin naman. Nasa 900 meters mahigit lang ang distance galing sa aming locations. Hanggang ngayon, pinapraktis ko pa rin ang pagpapalipad kay Drone T. Kung kaya, kailangan nating pumunta sa mga tourist spot destination para kumuha ng magandang view. Pabalik na nga si Drone T sa aming locations. Makikita ninyo sa video ang White Sandbar na aming kinalalagyan.
Mabilisang balik na ito mga ka-easy. Kung nagustuhan mo ang video ito, please do subscribe and thumbs up sa ating YouTube channel. Kung sa Facebook page naman, follow and share lang yan. At comment mo na lang sa ibaba kung meron din white sandbar sa inyong lugar. Kung taga Palawan ka at dito sa Puerto Princesa, meron ka bang alam or pwede nating puntahan na tourist spot na abot kaya at pangmasa ang presyo? Comment mo na rin sa ibaba at baka sakali aming madayo ang lugar na iyong ilalagay sa ibaba. Ito lang muna sa video ito. Maraming salamat mga ka-easy. Landing.